Hello mga idol, sino ba ang mahilig sa mga G-Shock dyan? Isa na ako. I-compare natin ang G-Shock na GWA 1000 that cost 24,900. Ito ay ang alam ko original to, mabigat. Versus ito Casio Top Solar, sabi model AQ5810WC-7AJH, pero 1,900 lang. I bought this 6 months ago, pero okay, walang problema. Analog, digital, di ba? Pero wala siyang date. Ayun. And then magaan, lightweight. Mantalang ito, analog, may date siya, mabigat. 12 years na ito. Ang napapalitan ko dito is yung strap lang. I bought this 12 years ago, 24,900 hanggang ngayon. Matibay. Ang napalitan ko lang dito is yung strap. Pero yung strap na binili ko is 1,500. Ayan. Pero ito, maraming features to. Nag-automatic pag halimbawa punta kayo ng abroad, nag-automatic na kanyan. Nagse-self kanyan. Kung saan, China or whatever, gano'n. Tested talaga ito. Tapos, ginagamit kong pang swimming ito. Walang problema. Ito, hindi ko pa nagamit sa swimming. Alanganin na. 6 months, pero okay. Okay ito. Ito, ginagamit ko pang swimming. Okay naman. Walang problema. Bahala na po kayo kung anong gusto nyo rito. Para sa akin, kung meron kayong ano sa akin ito, mas quality ito. Hindi naman masyadong mabigat. Pero astig ang dating. Hindi kagaya nito. Okay naman. Okay naman. Okay naman. White. Diba? At least nagkakaroon kayo ng idea when it comes to G-Shock. Ito is G-Shock Casio Top Solar AQ5810WC-7AJH. 6 months na ito, walang problema. 1,900. Ito naman G-Shock GWA 1000, 24,900. 12 years na hanggang ngayon, wala pang problema. Strap lang. Para sa inyo, bahala na kayo kung anong gusto nyo. Basta Casio, quality. Ang alam ko dito, yung ito, urig na urig. Sa presyo na lang, urig. Ito, alam nyo na, China. Ayos.